Nasugod sa ospital si dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves ngayong Martes ng madaling araw matapos makaranas ng matinding pananakit ng tiyan. Ayon sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, simula pa hating gabi ay inirereklamo na ni Teves ang abdominal pain. Naisugod siya sa ospital mula sa BJMP High Security Jail sa Taguig bandang alas 5 na ng umaga. Kaugnay niyan, magkakausap natin si BJMP spokesperson, Jail Superintendent J. Rex Bustinera. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Ms. Rachel, at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Cheryl po, sir. Ms. Cheryl po, sorry. Makikibalita lamang po kami sa kondisyon ni Teves. Ano na po yung findings ng mga doktor? Sa ngayon po, tama po kayo, isinugod po kaninang alas 6 ng umaga si PDL Arnulfo Teves Jr. Matapos ireklamo ang matinding pananakit ng tiyan. At sa ngayon po, ongoing pa ho ang kanyang diagnosis sa isang public hospital na hindi po muna natin papangalanan sa ngayon. Yung pong kanyang pagrereklamo daw ho ng sakit ng tiyan ay hating gabi pa. Bakit ho inabot ng alas 6 pa ng umaga o alas 5 bago po nabigyan ng medical attention o nadala po sa ospital? Meron ho kasing sinusunod ang BJMP na medical protocol natin at kailangan may abiso ang doktor na siya ay dapat nang ilabas ng aming facility. Bandang alas 7 pa ho ng gabi, nagpakonsulta ho ito si PDL Teves sa ating jail nurse. May naka-duty naman ho tayo doon 24/7 na medical personnel. Kaya nga lang ho, pinayagan lang ho ng doktor ito bandang madaling araw nung hindi ho tumalab yung gamot na ibinigay at mga medical intervention. Pero sabi nyo nga po, may nurse naman 24/7, pero may doktor din ho bang naka-duty during that time? Unfortunately po, limited lang po ang bilang ng ating doktor. Ito ho ay BJMP roving physician na kung saan nakatutok sa several facilities. At kinukonsulta lamang ho ng ating jail nurse online. At yun nga po, limitado lang ho talaga ang aming doktor sa BJMP. Ano ho ba ang initial findings ho kasi nung hindi pa ho siya pinadadala sa ospital? Sira po ang tiyan or sadyang sinisikmura? Ano po ba? Severe stomach pain po yung complaint niya, alas 7 ng gabi, and then binigyan ho siya ng gamot bandang hating gabi. At nung hindi po nag-effect yung gamot na ibinigay ng doktor, minabuti na pong isugod sa pinakamalapit na public government hospital. Ano po ba yung protocol sa BJMP kapag may reklamo po ang isang high-profile detainee gaya po ni Teves ng karamdaman? Katulad din ho ng isang ordinaryong PDL, ang protocol ho muna ay sa aming medical infirmary at medical personnel. At kapag po ito ay hindi life-threatening condition, kailangan hong i-check up ng aming doktor, either telemedicine. At kung ito naman ho ay life or death situation, hindi na ho kailangan din ng doctor's advice at the same time ng court order. Kailangan na hong dalahin sa hospital. So ang nangyari po ba ay nurse lang po ang tumingin or ang mga pasyente rin po kahit na po hindi po katulad ni Congressman Teves, sabi nyo nga po pare-pareho naman yan sila nung sinasagawang protocol, ay sila mismo yung nakakausap online through video consultation? Yes po, lahat po ng ating facilities at lahat ng kahit sino man pong PDL ay may access sa ating health service through our infirmaries at mga jail nurses nga lang po ito na nakakalat sa ating mga facilities. At ito po ay telemedicine or any modes of communication sa ating available doctor sa ating mga regional offices. At ito po ay nakakausap din ng ating PDL. Okay, so nagkaroon po siya ng pagkakataon na makapagkonsulta po sa doktor online. Tama po, may access naman po sila lahat dito. Pero sabi niyo po ay alas 7 pa siya nagreklamo pero binigyan ng gamot hating gabi na po? Binigyan daw po kasi ng option ng ating jail nurse na uminom ng gamot hindi naman ho ininom o kumbaga tiniis pa ho muna. And then bandang hating gabi doon na ho talaga nang hingi ng gamot. At yun na po kung ano yung binigay na reseta, yun din naman ho yung binigay. Kaya po, nung hindi bumuti after taking the medicine,
ay dinala na po siya sa ospital. Correct, ma'am, yes. And sabi niyo po ay naka-confine siya ngayon sa isang government hospital? Tama po, nasa emergency room ward po siya ng isang government public hospital na malapit lang din ho sa facility. Ano po ang update? At least man lang initial update po sa kanyang kalagayan. Wala pa ho tayong final diagnosis. Ongoing ho ang kanyang blood chemistry, CT scan, X-ray, urinalysis at iba pang laboratory test. At mag-update na lang ho kami pag meron na hong final diagnosis ang doctors. May mga limitasyon po ba o special watch order sa kanya mula nang siya po ay ilipat sa kustodiya po ng BJMP? Dahil ho isang maituturing na high-profile PDL, si PDL Teves, at the same time terrorism-related cases ang kanyang kaso, meron ho talaga tayong special watch order dyan. Ito ho ay nag-entail ng heightened security monitoring. May nakatalaga ho talaga tayong custodial personnel na nakamonitor sa kanya 24/7. So paano po ngayon? Ngayong nasa ospital po siya at public hospital pa po ito. Paano po ang kanyang security? Hindi lamang ho BJMP ang nakabantay sa kanya ngayon. May coordinations po tayo na ginawa sa Philippine National Police, sa Special Action Force at ibang security personnel para i-secure yung premises, i-secure yung ating PDL at the same time pati yung mga concerned citizens doon po doon sa paligid ng ospital. So dahil tuloy-tuloy pa po yung diagnosis po sa kanya, ay hindi po inasahang siya po ay pababalikin or palalabasin na ng ospital within the day? Sa parte po ng BJMP, susunod lamang ho kami sa medical advice ng kanyang attending physician at kung siya po ay i-discharge na sa ospital, ibabalik naman ho namin agad sa loob ng campus sa kanyang kulungan. Kung sakali man pong maseryoso po yung lumabas na diagnosis, pwede po ba silang mag-request na lumipat ng ibang ospital? Sa ganyan pong pagkakataon, maaari naman po pero kailangan na ho ito ng court order at kailangan payagan ng korte na siya ay ma-confine o malipat ng ospital kung saan nila gusto. Of course, subject to recommendation of the medical staff po o kanyang attending physician. Well, isingit ko na rin po itong controversial Russian vlogger na si Vitaly na inilipat din po sa kustodiya ng BJMP noong June 11. Sa anong unit o pasilidad ba siya kasalukuyan pong nakadetain? Tama po, si Mr. Vitaly Zodorovietsky ay dinala sa BJMP noong June 11 from Bureau of Immigration. Ito po ay sa loob din ng Camp Bagong Diwa pero ito ho ay hiwalay na facility. Sa Taguig City Jail Male Dormitory ho ang kanyang detention facility kasi ho siya ay may kaso sa RTC 153 Taguig. So yun naman ho yung pinag-utos na doon ho siya ikulong talaga. At sa ngayon ho ay naka-confine, naka-isolate ho siya for medical isolation. Katulad din ho ng ginagawa sa mga bagong dalang PDL natin. May nakatakda po ba siyang security classification? Itinuturing ho ba siyang high-risk detainee? Sa ngayon po, hindi ho siya tinuturing na high-risk detainee, bagamat siya ho ay isang high profile because na highly sensationalized ang kanyang kaso. Nakaabang lamang ho ang ating mga custodial personnel natin doon for possible unruly or violent behavior, nakahanda naman ho tayo. Kung sakali man pong ipalabas ng BI ang deportation order, ano po ang magiging papel ng BJMP sa pagproseso nito? Una ho, kailangan ho munang tapusin ang kanyang kasong kriminal na kinahaharap niya sa ating korte bago ho natin iproseso ang kanyang deportation kung ito man ho ay lalabas na. And ongoing naman ho ang pakikipag-ugnayan ng BJMP sa Bureau of Immigration para ma-implement ng kanyang deportation order. Of course, subject pag matapos na ho yung kanyang kaso ngayon. Balikan ko lamang po yung kay Teves. Mayroon po ba kayong update or idea or na ipaabot ho ba sa inyo, bagamat sabi nyo nga, korte ang magdedesisyon dyan, kung hihilingin po ng kampo nila na ilipat po sa isang private hospital si Teves?
Wala pa po tayong updates kasi ongoing pa yung diagnosis niya at recommendation ng kanyang attending physician. As far as BJMP is concerned, kailangan sa protocol talaga namin sa public hospital talaga siya dadalhin. And kung any further referral po ay kailangan talaga ito ng pagpayag ng ating korte. Marami pong salamat sa inyong oras, Jail Superintendent J. Rex Bustinera ng BJMP.